Okay, magandang oras sa lahat ng mga nandito sa ating exhortation night. Yan, dito sa ating trunk line, sa ating sa room. And siyempre, yung mga manonood sa ating YouTube channel, si DCM Reunited, The Enlightened One. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel na ito, please, wait lang. Nag-echo ko eh. Yan. Okay. So, kung ikaw ay bago pa lang sa ating CDCM Reunited, The Enlightened One's YouTube channel, please subscribe and press the notification bell para po kayo ay ma-update, ikaw ay ma-update sa mga audio-video na ina-update po ng CDCM Reunited sa mga gawain nito. And siyempre, mas lalo naman yung mga video-audio na nilalaman ng salita ng Diyos na nandito. Hello din ang nasa mga messenger room natin. Ayan, magandang oras sa inyo. Nawa ang salita ng Diyos ay tumimo sa puso nyo. And siyempre, mag-enjoy kayo habang nakikinig ng salita ng Panginoon. And sa ating Facebook, sa ating Facebook page, and please like and follow CDCM Reunited. Ayan. And meron po tayong Facebook group. Ayan. So just join CDCM Reunited. So magandang oras sa lahat at oras na naman para atin na pong umpisahan ang ating gawain ito sa pamamagitan po ng kanyang salita na may bahagi ngayong gabi sa pamamagitan ng kanyang pinadalang kanyang tagapagsalita. But before that, siyempre atin mo nang i-warm up ang ating spiritual na connection kay Lord sa pamamagitan ng isang awitin, pambungad na awitin na ibabahagi po sa atin ni Sister Mary Joy Saki. Okay po. Ikala po pala ng gabi po. Tayo po awitin po natin ang Panginoon. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pagkasal. Pag-ibig ang siyang butulod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magkalamnan. At kung tayo'y bigo ay galimutin, kahit na tayo'y magkawalay. Ikapin sa ating pagsuyo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay galimutin na may Diyos tayo magmamahal. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay galimutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.
maraming salamat, Sister Mary Joy, on that wonderful song na binahagi mo ngayong gabing ito. At grabe, ang pag-ibig ng Diyos ay talagang napakadakila. Praise God. So, tayo po magpatuloy sa ating gawain. Atin na pong tinatawagan si Sister Ana Linoling para po sa ating opening prayer. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay nagkatipon-tipon muli upang isagawa ang iyong banal na gawain sa gabing ito. Nawa po Lord, ikaw ang manguna sa amin at i-bless mo po ang lahat na nandito sa mga trunk line at mga nakikinig sa YouTube at sa Messenger Room. Nawa po Lord, patuloy mo kami gabayan, lalong-lalo na sa pang-araw-araw at ikaw po Lord ang patuloy na manguna sa amin. Dinadalangin ko rin po ang grupong CDCM Reunited. Nawa po, patuloy mo po kaming gabayan, patatagin sa anumang pagsubok ang dumarating sa amin. Ikaw po Lord ang patuloy na manguna sa amin at humipo sa aming mga puso. Ito po ang samot panalangin sa gabi ito sa pangalan ng anak mong si Jesucristo. Amen. Salamat, Sister Annalyn. Ngayon po ay tayo na ilagay ng ating mga seatbelt and let's put our ears, focus, our mind into the Word of God na ating pong marinig. Sana ang ating pong marinig ng salita ng Diyos ay papasok po sa mga dalawang tenga natin, didiretso sa puso at isipan. Hindi po yung marinig po natin sa kaliwa, lalabas sa kanan, o kawaliktad, ganun. But sa dalawa sa nating tenga, papasok ito. At ito'y papasok sa utak, isip, tatago sa ating kaluluwa at sa araw-araw nating pumuhay ating maalala. Atin na pong tinatawagan ng pinadala ng Diyos na tagapagsalita ngayong exhortation night. Wala pong iba kundi ang Vice President ng CDCM Reunited, Brother Rinaldo Ventura. Ayan, so isang napakagandang gabi sa ating lahat, lalo na dito sa trunk line at sa mga nandyan sa ating messenger room at sa ating mga makikinig sa YouTube channel natin. So magandang gabi po. Ayan, so at maraming salamat dahil nabigyan ulit ako. Actually, pangalawang beses na to kasi sa OCDCM nagbahagi din ako. Yun. Pero ngayon naulit na naman. So okay lang naman 'yon. Sabi nga nila, okay lang na nauulit basta para sa Panginoon. Walang limit, di ba? So tama nga 'yan. So ngayon ang ating pag-uusapan ay binigyan natin ng title or nilagyan natin ng pamagat na 3 ways on how to trust in the Lord with all our heart or with all your heart. 3 bagay kung paano magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Ano kaya yung 3 bagay na to? Baka napapaisip kayo, kailangan magsimba ako araw-araw. O di naman kaya kailangan kong magbasa ng Bible. Di naman kaya hindi ako makipag-away, which is, tama naman yan. Pero, yung aking ginawa dito is 3 lang naman. Although, mga nabanggit ko ngayon is, kabilang naman siya. Pero may talagang 3 tayong ibabahagi ngayong oras, ngayong minuto, at ngayong gabing ito. So, yun. 3 ways on how to trust in the Lord with all your heart or with all our heart. So, yun. So, bago tayo magsimula, so, manalangin tayo. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa
pagkakataon na naman na iyo pong ibinigay sa amin na kami po ay magtipon-tipon kahit po magkakalayo po kami, magkakaiba man po kami ng mga lugar. Salamat dahil ikaw po ang siyang pumapagitna sa amin upang kami po ay iyong gabayan, tulungan, at ituro ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa gabing ito na mula po sa banal na kasulatan. Nawa Panginoon ang mga nawa Panginoon ang mga aming mapag-aaralan sa gabing ito ay tumimo po sa aming isipan, may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ganon din po ang lahat po ng mga nandito. Panginoon, ikaw pong magbigay sa kanila ng higit na pang-unawa sa kanilang mga mapapakinggan ngayong gabing ito. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Okay. So, tulad nga ng nasabi ko kanina, 3 ways on how to trust in the Lord with all your heart or with all our heart. Sisimulan natin. Sa una ay, sabi dito, don't depend on you. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Yun. Minsan kasi, di ba, kung bakit ko nasabi na don't depend on you, minsan, honestly speaking, hindi na natin nai-include si God sa life natin. Hindi na siya included. Lagi siyang excluded. Kasi nga, kung ano lang yung kakayahan mo or kung ano lang yung kaya mo is sa sarili, dyan ka lang sa sarili mo nagdedepende. Hindi mo sinasali ang Panginoon, hindi mo siya ini-include sa daily task mo, sa mga gawain mo araw-araw, which is mali. So yun, napakamaling gawain yung ganon na hindi natin i-include sa ating pang-araw-araw na gawain ng ating Panginoon. Bakit ko nasabi yan? Okay, so don't depend on you. Ang key verse natin ay makikita sa Kawikaan or Proverbs chapter 3 verse 5. Familiar ito sa lahat, I'm sure. At naririnig din, meron din atang kanta to sa mga nagba-Bible study, lalo sa mga bata or may mga pinsan na bata dyan, baka naririnig to. So yun, so baka naririnig natin to sa kanila. Sabi dito sa Tagalog version tayo para at least mas madali nating maunawaan lahat. So sabi dito sa Kawikaan or Proverbs chapter 3 verse 5. Okay. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Get po natin yung pinipinpoint nito. Parang nakukuha ba natin yung kayong nandyan sa ating line? Napapaisip ba kayo? Tama nga di ba? So, sa pa lang salita niya na, sa salita pa lang na, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling or sa iyong sariling kaunawaan. Tinutukoy nun na huwag ka lang dapat magtiwala sa sarili mo. Dapat ang unang number 1 na pinagkakatiwalaan mo ay ang Panginoon. Kasi sabi nga, second lang na dapat nating pagtiwalaan ay ang ating sarili. Kasi
pagka sa sariling tayo nagtiwala, in-exclude natin ng Panginoon, kung may gagawin ka, tapos biglang pumalpak, sinong sisisihin mo sa bandang huli? Sarili mo rin. Kasi nga, hindi mo in-include si Lord. Sabihin mo, mahalos naman sa laro, ba't pa kasi ito ganyan. Kasi nung naglaro ka, hindi ka nag-focus kay Lord. Nakafocus ka lang sa sarili mo, nakafocus ka lang sa laro. Double time sana yun. Kumbaga, nagdo-double, nagdo-double yung isip. Diba? Meron yung tinatawag nating double mind. Yun, diba? So, habang nag-focus ka sa laro, nag-focus ka rin kay Lord, which is yung pagtitiwala mo sa Kanya. So, yun. Sa Roma 11:33, sabi dito, o kailaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at ang malirip na kanyang mga daan. So, yun. Napakaliwanag po ng sinabi sa Romans 11:33. Ulitin natin para kung sakaling gusto nyong i-take note habang nagsasalita ako dito at gusto nyong i-pick out or kunin yung ating verse, yung ating key verse, ay pwede po ninyong kunin para kayo mismo yung magsaliksik, kayo mismo yung sasaliksik sa ating pinag-aaralan sa gabing ito. Ulitin natin sa Roma 11:33. O kailaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Diba? So halos magkarugtong lang. Halos same lang yung sinasabi doon sa Proverbs 3:5 na dapat mag-trust ka sa Lord. Kung ano man yung mga balak mo, kung ano man yung mga plano mo sa life, kailangan mo i-depend sa God para mas maganda. Diba? So yun ang pinaka-importante. Don't depend on you. And yung ating verses, ulitin ko, makikita yan sa Proverbs 3:5 na sabi dito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. And makita rin ito sa Romans 11:33 na ang sabi dito ay o kailaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Yun, tandaan po natin, ang ating una, ang don't depend on you. Huwag ka lang magtiwala sa sarili mong kakayahan. Huwag ka lang magtiwala sa kung ano lang yung kaya ng sarili mo, yun na. Kung yun na yun na. Kung white, ganon, di ba? Kahit na hindi naman white tapos blue yung kulay, pipilit mong white. Ganon. So, hindi ganon. Sa second tayo, ang cry out to God. Bakit cry out to God? Ito yung halos nangyayari ngayon, lalo na ngayong pandemya, nangyayari ito ngayon. Cry out to God. Kasi puro mga problema yung nangyayari, puro mga pasanin yung mga nagaganap, mga kung ano-ano pa, di ba? Mga problema sa boyfriend, mga problema sa asawa, mga problema sa magjowa, problema sa pinansyal, problema sa pag-aaral, problema na ng mga problema. Lahat na ng problema nandoon na. Wala nang katapusang problema. Problema dito, problema doon. Problema ng panghabang buhay. Kasi hindi ka lumalapit sa Panginoon. Hindi ka nagsusurrender sa Kanya. Sabi nga sa kanta, I surrender all. Isang hymnal na napaka gandang pakinggan.
isang himnal na punong-puno ng meaning na kapag papakinggan mo ng husto, talagang kapag yung dalawa mong tenga ay itutok mo sa mga words ng kantang yan, oo nga naman, kailangan mong mag-cry out sa God. Kailangan mong iiyak sa Panginoon ng mga problemang meron ka. Hindi lang kung saan-saan mo iniiyak yung problema mo, iiyak mo sa kapatid mo, iiyak mo sa loved ones mo, iiyak mo sa friend mo, which is second lang sila. Dito sa ating mundong kinagagalawan, ang ating kaibigan, ang ating pamilya, ang ating boyfriend or girlfriend ay second priority lang natin sila. Tama, di ba? Oh, ang aking asawa, second priority ko 'yan. Ang aking anak, second priority ko 'yan. And most of all, ang aking mga kapamilya ay second priority ko lang. Ano ang first priority natin? Dapat si God. Means that kapag first priority natin si God, kailangan sa Kanya tayo umiyak ng mga problema natin. Hindi kung saan-saan tayo umiiyak. Although tama lang naman, no? Tama lang naman na kumuha tayo ng didinig sa ating problema. Pero wag naman yung as in na halos nakalimutan mo na yung Panginoon kasi halos nakafocus ka na sa friend mo, nakafocus ka na sa ewan. So, ayoko nang ulit-ulitin pa. Mahirap naman na. So, yun. So, ayun. Sa cry out to God tayo, ang key verse natin ay ito. Karugtong ito ng Proverbs chapter 3 verse 6. Kung kanina ay Proverbs chapter 5 verse 6, ngayon naman Proverbs chapter 3 verse 6. Ang sabi dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Oh, di ba? Napaka-ising unawain. Kumbaga, yung mga words pa lang, alam mo na kung ano na yung shoes, alam mo na yung tatakbo sa isip mo. Alam mo na kung saan papunta yung isip mo. Hindi pa lang nakakarating sa last word, alam mo na kung ano na yung papasok sa isipan mo. Ano yung papasok sa isipan mo? Ang pagtitiwala sa Panginoon, ang pagka-cry out sa Panginoon, or yung pag-iyak mo sa Panginoon. Paglapit mo sa Kanya sa lahat ng mga problemang meron ka. Sa lahat ng mga problemang meron ka, kailangan sa Kanya mo ilapit. Dahil ang Diyos hindi yan nagpapabaya. Minsan baka, diba? Dahil sa sobrang problema, sumusuko ka na. Which is hindi dapat. Sa financial lang, sumusuko ka na. Dapat lumaban ka. Diba? Lumaban ka, pero ang ipanlaban mo ay panalangin. Wag lang kung ano-ano yung ilalaban mo sa Kanya para lang magtagumpay ka sa ganong bagay. So yun, ulitin natin. Sa Proverbs 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kilalanin kasi natin ang Panginoon. Magpasakop tayo sa Kanya. Diba? Magpasakop tayo sa Kanya. Kung ikaw ay nabibigatan, I think parang nasa Matthew din yan eh. Cast all, basta yung sa verse, nasa Book of Matthew rin yun, ang alam ko. Hindi ko lang sure yung verse kasi hindi ko siya in-include dito sa ating ginawang topic natin, no? Actually, itong ginawa ko, medyo nirush ko to, pero okay lang kasi sabi nga, kaya ko to by the help of the Lord, by the God's grace. Kahit na pagod na tayo, minsan hindi nakakatulog, pero masaya pa rin. Kasi at least na ipapakita natin
or na ipapakita natin na kayang-kaya pala natin kahit hindi pala tayo, di ba? O, kahit hindi pala tayo ganap na ganun, di ba? Kaya pala nating magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit na tinatawag tayo mga VIP. Hindi very important person, visually impaired person. Ayun. So, yon yung ating topic na pangalawa ay cry out to God. So, at ang unang verse natin na ating nakita kanina ay ang Proverbs 3, chapter 5, Proverbs chapter 3, verse 6. So, ituloy natin, karugtong ng Proverbs 3, chapter 6 ay makikita naman natin sa topic pa lang na to, dito sa cry out to God, sa awit or Psalms 55:17. Sabi dito, ito, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihikbi at kanyang didinggin ang aking tinig. Ibig sabihin nun, kahit anytime pwede ka palang manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Anytime pwede mo palang iiyak sa Panginoon ang problema mo. Wala siyang limit. Wala siyang limit. Wala siyang hinto. Basta't nananalangin ka, basta't faithful ka sa Kanya, at basta sumusunod ka sa lahat ng mga binibilin niya, mga magagandang gawain, lahat. Kahit na sandamakmak na problema, isang sako, isang bagon, isang truck na problema yan, kung kaya mong i-cry out loud yan sa Panginoon, i-cry out mo. Kung ang bus break nga may unlimited daily hour, mas better pa tong sa Panginoon, tong si Lord. Kasi hindi lang hourly, hindi lang minutes, kundi second. Di ba? Ito, hindi pa to pera. Problema. Kung sakaling ikaw kaya or tayo kaya may magsasabi sa atin ng problema, unlimited siya magsabi ng problema, naku, kakayanin mo kaya yun? At tingnan lang natin kung hindi ka matutulog, at tingnan lang natin kung mababadrip ka pa. Puro problema binibigay niyo sa akin, ang dami ko pang hindi nasod na problema, pero problema naman yung binibigay niyo. Ganon. Diba? So, yun. So, cry out to God. Makikita natin sa Proverbs 3:6 and Psalms 55:17. Sa Psalms 55:17 sabi, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihikbi at kanyang diringgin ang aking tinig. Kapag mag-cry out tayo sa Panginoon, pakikinggan niya ang ating panalangin. Ang tinig kasi na tinutukoy niya dito is yung ating panalangin sa Kanya. Yung ating boses na ang nilalaman ng boses natin iyon ay ang panalangin natin o yung mga pasanin natin sa buhay na gusto nating mabigyan ng katugunan. Gusto nating mabigyan ng kasagutan. At sino magbibigay ng kasagutan? Natural, si God. Nabibigyan ka man siguro ng kaibigan mo ng kasagutan, pero hindi 101% na working. Baka 100 lang working, pero kay God, baka hindi lang 150% na solve. Yun. So, di ba? So, yun. Dito tayo sa pangatlo. Yung sa pangatlo natin, yan, huwag po kayo mag-alala dahil last na.
Okay, so sa last tayo ay run from evil. Ano ba tong run from evil? Talikuran mo ang masasamang gawain. Talikuran mo ang hindi mabubuting gawain. Makikita natin sa 1 John 2:16. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng nangasasanlibutan ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung mga worldly, ika nga, yung mga makamundong gawain. Ano ba yung mga makamundong gawain? O, ang dami. Ang daming mga makamundong gawain ang hirap ibigay. Kasi pagka ibibigay natin lahat to, ay sigurado, baka aabot tayo ng madaling araw. Oh. So, napakasimple lang naman na unawain to. Sabi dito sa 1 John 2:16, sabi niya, sapagkat ang lahat ng nangasasanlibutan ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Lahat ng mga masasamang gawain ay hindi nagmula sa ating Ama. Lahat ng mga makamundong gawain ay hindi nagmula sa ating Ama, kundi nagmula lahat yan kay Satan. Diba? Nagmula lahat yan kay Satan. Kaya, mga kapatid, ang tatlong ito ang pinaka-importanteng bagay na isipin natin on how to trust in the Lord with all your heart or with all our heart. Ano ba ang tatlong ito? So yun. Ito, i-conclusion na natin para, ayun, maganda. Ang una dito ay ang number 1, don't depend on you. Huwag ka lang magtiwala sa sarili mo. Kailangan magtiwala ka rin sa Panginoon. Sa lahat ng mga gagawin mo sa araw-araw, mga pinaplano mo sa araw-araw, kailangan mong sa Panginoon itiwala. Makikita sa Proverbs chapter 3 verse 5, ang sabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. At sa Romans 11:33, o kailaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. So, yun. So, kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Kung ano yung mga balak mo, kung may mga pinaplano ka, may mga organization kang gustong i-put up, kailangan mong i-consult muna sa Panginoon bago mo i-consult sa sarili mo. Para naman mas maganda. Kasi baka magselos si God, di ba? Siguro, pag naririnig lang natin si God, baka sabi niya, grabe naman yung ginagawa ng mga tao sa akin. Nandito na nga ako para magbigay ng kasagutan, para pagkatiwalaan, pero bakit parang iniitsupera ata ako? Diba? Buti hindi siya masama, diba? At kung masama siguro siya, kung ayaw niyo magtiwala sa akin, di wow, di sing, di wag, ganun. Diba? So yun, ang pangalawa ay cry out to God. Makita natin sa yun, cry out to God kapag may problema tayo, may mga suliranin na sadyang napakahirap dalhin, sadyang napakahirap bitbitin, ay i-cry out lang natin sa ating Panginoon.
Ang mga problema, sabi ko kanina, boyfriend man yan, jowa man yan, asawa man yan, anak man yan, kung ano-ano pang problema yan, i-cast out natin yan sa Panginoon. I-cry out natin yan sa Panginoon. At makikita natin yan sa Proverbs 3:6. Sabi dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At sa Psalms 55:17, ang sabi, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihikbi at kanyang diringgin ang aking tinig. Oh, di ba? Oh, napaka-iksi lang ng mga verses, pero napakalawak ng nasakop na meaning. Napakaraming meaning. At isa na nga yung ating topic ngayon. Ang pangatlo ay run from evil. Ito, alam kong very basic na sa atin to, kasi sino naman ang gustong mapunta sa kasamaan, di ba? Kahit naman siguro ako, ayaw ko ring mapunta sa kasamaan. Kahit sino, di ba? Ayaw na ayaw. Run from evil, talikuran mo ang masasamang gawain. Takbuhan mo si Satan. Makikita natin sa 1 John 2:16. Ang sabi sa 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng nangasasanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So yun, napaka-iksi lamang po ng ating napag-aralan, pero I hope na nakapagbigay po ako ng aral sa gabing ito at maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, ulitin ko lang na ang una natin para maka-trust tayo sa Panginoon, ang tatlong gagawin natin ay ang don't depend on you, ang cry out to God, at ang run from evil, para 150% na magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso. So yun, maraming salamat at magandang oras sa inyong lahat. Hello? Narinig naman ako dyan? Okay. Okay, so maraming salamat, Brother Ray, on that wonderful Word of God na yung binahagi ngayong gabi. Talagang totoo po yan, no? Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, dapat maging yung pansariling pagdidepende or sariling knowledge mo sa yung sarili, mawala yan. At yun nga, pagkatiwala sa Diyos, ipagkatiwala mo ang lahat kay Lord. And siyempre, paano mo masabi na nagtiwala ka sa Kanya? Nagtitiwala ka, ayaw mo namang humingi, ayaw mong lumapit, ayaw mong umiyak, or hindi ka mapanalangin. Then siyempre, hindi naman tayo lubusan na nagtitiwala sa Diyos. Kung patuloy ka na ang gusto mong ginagawa ay ang mga hindi dapat na gawain. Imbis na takbuhan mo ang temptation, pinatulan mo pa. Nandiyan yung alak, imbis na iiwas ka, diba, tao lang ako. Ngayon lang to. Pinatulan. Run from evil. Siyempre, evil is ano mga ginagawa niyan sa ating buhay para tayo ay mawala sa ating Panginoon. Malamig. Inaantok ako. Bukas na lang ako mag-devotion. Bahala na sila dyan. Tulog na ako dito. Diba? Ganun, no?
yung mga talagang gustong magtiwala talaga yung may eagerness na talagang magtiwala sa Panginoon, talaga yung ibibigay mo na, Lord, help me on this temptation. Let me na makalayo dito. Huwag mo akong hayaan na mahulog dito. Siyempre, nananalangin ka ng ganun. Kaya dapat gawin mo sa gawa. Kahit nananalangin ko kung nandyan naman na, pinatulong mo, di wala rin. Ako sa sarili ko, nangyayari yan. Nangyayari yung mga pangyayari yan. Hindi ko sinasabi na hindi ko ginagawa yan. Nangyayari talaga yan. Hindi mo maiwasan kahit isa kang nangampalataya. Isa kang malalim na nakon na nangampalataya. Mayroon talaga yung temptation. Tayo pang mas malalim na yung pananampalataya kay Lord. Mas malalim na yung connection kay Lord. Tayo yung talagang tinitira ng kalaban. Mas lalo yung temptation na yan. Sabi nga ni Pablo, bakit kaya yung mga ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Pero yung mga gusto kong gawin, ay ang hirap kong magawa. Diba? So, ganon ka siyang evil. He is always giving his temptation. So, if we run from evil, pagtatiwaan natin yan sa Panginoon na tulungan tayo, kayaan natin ang Holy Spirit ang siyang makakatulong sa atin. We can't run from evil with our own, but with the help of the Holy Spirit, we can do it. Nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Tutulungan tayo ng Diyos. Basta ang gawin natin, tulungan rin natin ang ating sarili. Gaya lang ng nagpapa-advise yan. Kahit ang daming advice ni pastor, ang dami ng advice ng mga psychologist, ang dami ng advice ng mga DJs na pinapakinggan mo sa radyo. Pero kung ikaw ayaw mo talagang mag-move on sa iyong nakaraang pag-ibig, paano mangyayari na makapag-move ka? Wala. Kasi inisip mo, ang inisip mo ay yung hindi mo siya makalimutan. Yun ang nasa utak mo. Hindi mo siya may-move on. But if you do it through prayer, if you do it, nakalimutan talaga siya, huwag mo na siyang alalahanin, huwag mo na siyang kalimutan mo na yung mga importanteng mga nangyari sa inyong sa inyo, magagawa mo makalimutan. Ganon lang yan. Ganon din yung run from evil. Kung gusto mong gawin ang tama, gawin mo ito nang walang fake feeling. Prayer, and God will help you. So, salamat, Brother Ray, on that wonderful Word of God na yung nabahaging yung gabi about trusting in the Lord. 3 things to how to trust in the Lord. Maraming salamat. At sana, ang mga nakikinig po sa ating YouTube channel, as you listen on this Word of God, sana ay tapusin niyo ito. Nag-umpisa kayo, at hindi lang sana sa umpisa ay nakinig. Nakarating sana kayo mas lalo dito sa salita ng Diyos, and siyempre sa kabuuan ng video audio na ito. Ang yung pag-review sana hindi lang yung sumilip kayo, kundi lang nag-focus kayo na nakinig. So, God bless you all. Maraming salamat. Please continue. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, si December United and Enlighten Us, please press the notification bell para po ikaw ay ma-update sa mga video audio na na-upload dito. And siyempre, subscribe on it. And share this to your family and let them subscribe. And siyempre, like them yung mga video audio na ito. And put your comment in the comment box. Sabihin nyo rin kung ano yung masasabi nyo sa salita ng Diyos na inyong napainggan ngayong gabi. At siyempre, kung may gusto pa yung mas lalong improve natin, mas igaganda ng ating YouTube channel.
Ayan. So, yung mga nasa room, sana nag-enjoy tayo at sabi ko nga kanina, sana ang mga salita ng Diyos natin napakinggan ay pumasok sa ating puso at isipan. Yan. So, ang ating Facebook page, CDCM Reunited, please like and follow. Ganon din kung gusto niyo mag-join sa ating CDCM Reunited Facebook group. Yan. Mag-join lang po kayo dyan. Open natin yan. Okay. So, atin na pong tapusin ang gawain ito sa pamagitan po ng isang sarang awitin na ibabahagi po sa atin ni Sister Mary Rose Imbien. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let's be a generation rising up to take their place with selflessness, with selflessness. I see a new revival, staring at the great and big. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you. Come love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom come. As I walk from nothing to eternity. Hosanna,
Ayan. Maraming salamat, Sister Mary Rose Indian, on that wonderful song. Yes, Sultana in the Highest. Yan. So, yan. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Salamat sa salita ng Diyos, purihin po ang Diyos sa kanyang ginawa ngayong oras na ito. Sa pagkatapos ng mula nung naumpisa hanggang matapos ay naging maayos ang ating gawain. Maraming salamat sa mga nandyan sa room kanina. Nagsialis na yata sila. Hindi ko alam yung may bumalik. Ayan. So maraming salamat. Thank you. And siyempre, atin pong tapusin na. Yan po ang gawain ito. At muli natin tinatawagan para sa pansarang panalangin ng ating speaker. Si Brother Hernando. Tayo ay manalangin. Gracious Heavenly Father, maraming salamat dahil natapos po ng matiwasay ang amin pong pag-aaral ng salita mo sa gabing ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang pumagitna sa amin po, Panginoon, upang mapag-aralan po namin ito ng gusto, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga umaten at nawa po, Panginoon, ay hindi lamang po ito ang una po na pag-attend ng lahat, kundi tuloy-tuloy po sana, Panginoon. Kung din po ang mga nagamit sa gabing ito, maraming salamat. At ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Amen. Yan. Maraming salamat, Brother Ray. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Salamat sa Trunkline. Salamat sa mga magkikinig sa YouTube channel. Maraming salamat sa room, messenger room. Salamat sa mga magkikinig din sa ating mga mag-review sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa lahat. And siyempre, ang mga naging technical natin, maraming salamat. And ang inyong pasayro ngayong gabi. Maraming salamat po. God bless.